nang umuga ang kanilang barko, na kinagulat nila, naglabasan ang napakaraming Sea Kings, at napasama ang Going Merry sa pag-angat ng isang Sea King. Ginising nito si Luffy nang nakita na tutulog. Napasigaw ito nang makitang wala na ang mga port bands, kaya sinapok nito si Luffy at inakusahan. Pinasok nila ang kuweba at nakita nila si Apis. Sinabi ni Apis na huwag kayong lalapit, pero lumapit pa rin si Luffy. Gulat na gulat ang mga ito nang makita nila ang isang dragon, na ang pangalan ay Grand Parry. May batang babae na tumakas sa mga Marines. Umakyat ito sa sail ng barko, pinutol nito ang mga tali para hindi makaakyat ang mga Marines. Biglang na out of balance ang sail ng barko at natumba ito. Tumagilid ang barko at naisip ng bata na tumalon papuntang bangka. Tuluyang natumba ang barko, sinabayan naman ito ng bata at tumalon sa bangka. Kinabukasan galit na galit ang captain ng mga Marines. Sinabi nito sa mga Marines na hanapin ang bata. Tinawag nito si Eric at sinabing sumama siya sa mga Marines sa paghahanap sa bata. Namataan ni Usopp ang isang bagay na pinalilibutan ng ibon, inakala nilang ito ay isang malaking isda. Pinahaba ni Luffy ang kanyang kamay para kunin kung anuman ang pinagkakaguluhan ng mga ibon. Ito pala ay ang bata na si Apis na sakay ng isang bangka. Hinawakan ito ni Luffy at hinila papunta sa barko. Dahil sa walang kontrol si Luffy sa bilis ng pagbalik ng kanyang braso, tumama ito sa natutulog na si Zoro at nahulog sa dagat. Nagsorry si Luffy sa nagawa at inakyat nila si Zoro sa barko na mukhang nabalian. Walang malay si Apis kaya pinahiga nila ito sa loob. Nagising na si Apis at bumangon, nauntog ito kay Usopp at nag-aaray. Napatingin ito sa Straw Hat at na-realize na nakatakas na siya sa mga Marines. Tinanong ni Nami kung ano ang pangalan ng bata. Sagot ng bata, nararapat lang na kayo ang unang magpakilala dahil isa kayong estranghero para sa akin. Nagpakilala isa-isang Straw Hat Pirate at sinabing isa silang pirata. Hindi makagalaw si Apis sa takot nang malamang mga pirata ang nakakuha sa kanya. Napagkasunduan ng Straw Hat na bukas na lang nila kakausapin si Apis. Sa gitna ng gabi, pumunta si Apis sa kusina dahil nagugutom na ito. Nagulat ito nang na-activate ang mousetrap. Lumabas si Sanji at nahuli nito si Luffy na nagnanakaw ng pagkain. Nakita din ito si Apis kaya nag-decide na ipagluto ang dalawa ng pagkain. Pumalamang tiyan ni Apis at sinabihan ito ni Sanji na kumain na dahil hindi ito naghapunan. Tumanggi pa rin si Apis kaya sinabi ni Sanji na kumain ka na bago pa ubusin ni Luffy ang mga pagkain. Inagaw nito ang sabaw kay Luffy at dali-daling ininom. Dumating si Nami at ang iba. Tinanong nito si Apis kung iniisip ba niyang masamang tao sila. Sumang-ayon naman si Apis dito. Sagot ni Nami, sa bagay mga pirata kami kaya yan talaga ang may isip ng mga tao. Nag-away naman sila Usopp at Zoro sa pagkakaroon ng nakakatakot na itsura ni Zoro. Napangiti na lang si Apis at naging komportable na siya sa Straw Hat Pirates. Kinabukasan pagkatapos kumain, kinuwento ni Apis na tumakas siya sa mga Marines. Tinanong nila bakit ka nasa kamay ng mga Marines? Ayaw sabihin ni Apis ang dahilan, kaya nirespeto na lang ng Straw Hat ang desisyon ni Apis. Sinabi ni Apis kung saan siya nakatira at sinabi nitong sa Warship Island. Tinignan ni Nami sa mapa kung saan ito at nakitang along the way naman ito papuntang Grand Line. Kaya sinabi nila na pwede ka naman naming ihatid kung gusto mo, kaya natuwa ang bata dahil makakauwi na ito. Dumating ang mga Marines at nagpaputok ng kanyon. Nagpalit ng ruta ang Straw Hat pasabay sa malakas na hangin na paparating. Hindi masundan ng mga Marines ang Going Merry dahil natatakot ang mga ito sa parte ng karagatan na tinutungo ng Going Merry. Pinagtatakahan ni Zoro ang nangyayari. Napansin ito ni Nami at tinanong kung ano ba ang problema. Sabi ni Zoro, parang hindi ko nararamdaman na gumagalaw tayo. Pinakiramdaman ni Nami at napasigaw ito, natatarantang sinabi na sila ay nasa calm belt, na kung saan walang gumagalaw na kahit ano. Pinag-utos ni Nami na mag-umpisa na silang magpaddle ng barko. Umalma ang mga bopos dahil payapa naman daw ang lugar at hindi sila masusundan ng mga Marines. Pinaliwanag ni Nami na hindi tayo makakagalaw papunta ng Grand Line kung hindi kayo magpapaddle. Pag nasa calm belt ka, walang hangin dito at wala ring alon kaya hindi gagalaw ang ating barko. Hindi pa natatapos si Nami sa pagpapaliwanag kung gaano kadelikado sa lugar na ito. Nang umuga ang kanilang barko, na kinagulat nila, naglabasan ang napakaraming Sea Kings at napasama ang Going Merry sa pag-angat ng isang Sea King. Maluwalwa ang mga mata ng mga ito sa takot habang pinagmamasdan ang mga ito. Sinabi ni Zoro, huwag kayong gagalaw para hindi nila tayo mapansin. Biglang inatake sila ng higanting palaka at muntik nang mahulog sa bibig nito si Apis. Sinapo ito ni Luffy para hindi makain. Nagulat si Apis sa paghaba ng braso ni Luffy at tinanong kung kumain ba si Luffy ng Devil Crow. Sagot ni Luffy, tama ka. Nakita ni Apis ang ilong ng Sea King, inutos nito kay Luffy na pahabain pa nito ang kanyang braso papunta sa ilong ng Sea King. Sinunod naman ito ni Luffy nang walang ideya sa plano ng bata. Binulot ni Apis ang isang buhok sa ilong ng Sea King. Maluha-luha ang Sea King at nababahing. Sinapo ni Zoro si Apis kasama ang napakalaking buhok. Bumahing ang Sea King at bumagsak ang Merry pabalik sa dagat at mabilis na nag-escape ang Going Merry sa dagat. Tuwang-tuwa pa si Luffy sa kanilang paglipad. Nakabalik sila kung saan sila nanggaling at wala na ang mga Marines dito. Nagpatuloy na sila sa paglalayag papuntang Warship Island. Sa kapal ng hamog hindi nila makita ang kanilang dinadaanan hanggang napansin nila ang isang itim na imahe sa kanilang harapan. Inakala pa ng mangmang nating bida na ito ay isang higanteng warship. Sinabi ni Apis na hindi yan warship kundi yan ang aming isla. Nakita ng mga tao rito ang pirate ship kaya nataranta ang mga ito. Hinarap ng mga tao ang Going Merry sa pagdaong nito. Biglang lumabas si Apis at sinabi sa mga tao rito na nakabalik na siya. Nagulat ang mga tao sa pagbabalik ni Apis at bumaba na ang Straw Hat. Sinabi ni Apis sa mga tao na mababait ang Straw Hat Pirates at sila ang tumulong sa kanya. Tanong ng tao, paano mo sila nakasama?
Nung huli ka naming nakita ay kinuha ka ng mga Marines. Sagot ni Apis, tumakas siya sa mga Marines, at ang Straw Hat ang nakakita at tumulong sa kanya. Biglang dumating si Apo Jukay at nilapitan nito ni Apis. Nagpasalamat si Apo Jukay sa pagliligtas sa kanyang apo. Inaya ni Apo Jukay ang mga ito sa kanyang bahay para makakain ng kanyang famous pork buns. Namataan ng mga Marines sila Apis at nireport kay Captain Hippo at inutusan nito si Eric na kunin si Apis. Nag-umpisa na si Apo Jukay sa kanyang pagluluto at sinabi nito na aabutin ng 5 oras ang pagluluto. Habang naghihintay na maluto ang pagkain, nag-umpisa naman ng magkwento si Apo Jukay ng kanyang boring na kwento. Inip at gutom na ang lahat habang pinakikinggan si Apo Jukay. Tumakas si Apis dahil ayaw na niyang pakinggan ang kwento. Maya-maya si Lupi naman ang umalis at tinungo ang lutuan. Ini-impact ni Apis ang lahat ng pagkain nang mapansin nito na parating si Lupi. Nagtago ito at hahampasin ng kawali si Lupi pero nakatulog si Lupi. Sinami naman ang sumunod na tumakas at pinuntahan ang lutuan. Ginising nito si Lupi nang nakita na tutulog. Napasigaw ito nang makitang wala na ang mga pork buns kaya sinapok nito si Lupi at inakusahan. Nakakita ito ng marka sa lupa at kanila itong sinundan. Patuloy nilang sinundan ang marka sa lupa, habang si Apis naman ay patuloy sa pagpunta kay Grand Pario. Nakarating si Apis sa isang kuweba, kung nasaan ang tinatawag nitong si Grand Pario. Natuntun din nila Nami ang kuweba sa pagsunod sa marka sa lupa. Pinasok nila ang kuweba at nakita nila si Apis. Sinabi ni Apis na huwag kayong lalapit, pero lumapit pa rin si Lupi. Gulat na gulat ang mga ito nang makita nila ang isang dragon, na ang pangalan ay Grand Pario. Natuwa si Lupi at hinawakan ng dragon at niyakap. Hindi naman makapaniwala si Nami na meron pang nabubuhay na dragon. Nagtinginan si Grand Pario at Lupi sa mata, at nabasa ni Lupi ang nasa isip ni Grand Pario. Nagulat si Apis na paano nagawa ni Lupi na maintindihan si Grand Pario. Sinabi ni Apis na kumain siya ng isang devil fruit, kaya may kakayahan siyang maintindihan ang mga hayop. Dahil dito natagpuan niya si Grand Pario, at kanya itong tinulungan at inaalagaan. Sabi sa kanya ni Grand Pario na hinahanap nito ng kanyang mga kaibigan, at ang Lost Island pag umangat ulit ito mula sa ilalim ng dagat. Nalalapit na ang pagpapakita ulit ng Lost Island, pero hindi lang matandaan ni Grand Pario kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Nag-decide si Lupi na tulungan si Grand Pario na makauwi, kaya hahanapin nila ang nakalubog na Lost Island. Pumayag naman si Nami dito kahit napakahirap ng kanilang gagawin. Bumalik sila Lupi sa bahay ni Apo Jukay at nakita ang mga Straw Hat na natutulog. Ginising ni Lupi si Usopp at napasigaw si Usopp. Nagising na si Zoro pati na rin si Sanji. Dumating ang isang lalaki at binigyan ng warning ang Straw Hat sa pagdating ng mga Marines. Dahil si Apis ang pakay ng mga Marines, napagkasunduan nila na proprotektahan nila si Apis. Pinuntahan ng mga Marines ang Going Merry, samantalang gulat na gulat ang ibang Straw Hat nang makita si Grand Pario. Dinilaan ni Grand Pario si Usopp at saka pabirong kinagat si Usopp. Sabi ni Lupi, huwag kang mag-alala sa palagay ko gusto kanya. Natataranta na si Usopp pero binawang biro lang ito ng Straw Hat at tinawanan. Nagpaliwanag si Nami na ang dragon ang dahilan kaya hinahabol ng mga Marines si Apis. Kaya dapat nilang gawin ang lahat ng paraan para matulungan silang hanapin ang Lost Island. Kabado na naman si Longnaus nang malaman nito na pinangako ni Lupi na tutulungan sila Apis. Sumang-ayon si Zoro at Sanji na tutulungan din nila si Apis. Naisip ni Nami na gagawa sila ng cart para maibaba si Grand Pario sa dagat. Wala nang nagawa si Usopp at nagpasalamat naman si Apis. Nagputol na sila ng mga kahoy na gagawing cart at pagsasakyan ni Grand Pario. Si Usopp naman ang gumawa ng higanteng cart na kinatuwa ng Straw Hat. Pinoproblema nila kung paano nila kukunin ang Going Merry. Sinabi ni Nami na kailangan lang na may mag-sneak sa Going Merry at ilayag ito papunta sa likuran ng isla. Si Usopp ang nagboluntaryo at napahanga nito si Apis sa kanyang katapangan. Sabi ni Nami, dalhin niyo ang barko doon sa parang ilong mo kaya mag-umpisa na kayo. Dumating ang mga Marines sa bahay ni Apo Jukay at ginising ang natutulog na matanda. Nireport ng Marina may nakita silang bakas. Pinuntahan nila ito at nakita ang marka. Sabi ni Eric, ito ay papunta sa taas ng bundok. Nakita nila Usopp na maraming mga Marines ang nagbabantay sa Going Merry. Naisip naman ni Zoro ang kanyang sneaky moves. Lumangway sila papunta sa Going Merry at umakyat si Zoro. Nahuli naman ng mga Marines si Usopp nang nakagawa ito ng ingay. Pinagbabaril nila si Usopp at nagmala-matrix naman si Usopp. Binaba ni Zoro ang sail ng barko at nag-umpisang umandar. Babangga ang Going Merry sa marine ship kaya pinagtulungan ni Usopp at Zoro na iliko ang Going Merry. Dumiko ang Going Merry at gumasga sa marine ship. Diretsyong naglayag ang Going Merry, naghanda naman ang mga Marines na habulin ito. Sinabi ng mga ibon kay Apis na parating na ang mga Marines at tarantang sinabi kay Nami. Sagot ni Nami, huwag kang mag-alala, kasama natin itong dalawa, saka malapit na tayong makaalis, hinihintay lang natin makarating ang Going Merry. Gulat na gulat ang mga Marines nang makita nila ang dragon, samantalang natutuwa naman si Eric dahil makukuha na niya ang Dragonite Elixir of Immortality. Naabutan ng mga Marines ang Going Merry, nagmadali naman sila Usopp at Zoro na pabilisin ang kanilang takbo. Pinaputukan ng mga Marines ang dragon, dali-dali naman si Luffy ang hinarangan ang mga bala at pinatalsik ang mga ito. At sabi ni Eric, so meron ka palang Devil Fruit Power. Sumagot si Luffy na siya ay Rubberman. Pinag-utos ni Eric, gumamit kayo ng espada dahil walang talab ang bala. Sinugod nila si Luffy ng kanilang swords, pero nagpasikat si Sanji at pinagsisipa sila. Pinagsusuntok ang iba ni Luffy at sleep time ang mga Marines. Nilapitan naman sila ni Eric na isa ring Devil Fruit user. Nagpakilala ito at sinabing ang dragon lang ang kailangan ko kaya umalis na kayo. Parang wala naman pakialam si Sanji at Luffy sa sinasabi ni Eric kaya napikon ito at nakipagtalo kay Luffy. Inattack ni Eric sila Luffy ng kanyang whirlwind.
at nasugatan naman sila Luffy at Sanji. Nagulat naman sila Luffy sa ginawang pag-atake ni Eric. Pinagyabang ni Eric ang kanyang abilidad na kaya niyang gumawa ng Wave Slash. Pinapaalis ni Eric sila Luffy pero tumanggi si Luffy. Atake si Eric nang sinabi ni Nami na let's go. Kaya dali-daling tumakbo ang dalawa at tinulak ni Sanji ang cart. Nagsabayan ng atake si Eric at Luffy pero wala naman nangyari at napilitang umiwas si Eric. Mabilis ang pag-andar ng cart pababa ng bundok na kinatutuwa pa ni Luffy. Winasak ni Luffy ang malaking bato gamit ang kanyang Gatling gun. Sinipa pa naman ni Sanji ang mga batong lumilipad. Takot na takot si Apis pero tuwang-tuwa naman si Luffy sa delikadong joyride nila. Patuloy lang ang cart pababa ng bundok. Nakarating ang Going Merry sa sinabing pwesto ni Nami. Gulat na gulat si Zoro nang makitang paparating ang cart at umama ito sa marine ship bago bumagsak sa dagat. Bagsak pa nga sila Usopp at Zoro nang makita ang ginawang plano ni Nami. Pinag-uutos ng marine na habulin ang Going Merry pero hindi nila magawa dahil nasira ang kanilang sail. Tinali nila ang cart sa likuran ng Going Merry at sinabi ni Luffy na set sail patungo sa Lost Island. Pero ang problema ay hindi nila alam kung saan ito, kaya nang hula na lang sila. Nag-umpisa na sila maglayad, hila-hila ang cart ni Grand Pario. To see more, just press the subscribe button to be notified on YouTube.